Okay, so welcome back sa third part ng ating WordPress series. So, ngayon, magtapos na tayo sa HTML. Nakapag-click na rin tayo ng CSS. And then, meron na rin tayong landing page at uh, single page. So, pag tinignan natin ulit siya sa browser, yan, ito ang itsura niya. So, currently, ang nangyayari ay dapat pag kinilik natin itong mga to, read more, pupunta siya doon sa mismong article. So, sa HTML ay pwedeng gawin, pero mas matrabaho. Unlike kung naka-template ka sa gamit yung WordPress. So, again, ang WordPress is isang CMS na kung saan pwede ka maglagay ng content, pwede ka magdagdag ng content, pwede ka mag-delete, mag-update ng content dynamically using yung CMS ng WordPress. So, ang so, start na tayo sa pag-convert. Ang unang step, again, repeat ko lang, kailangan meron kang exam. Yan. Download mo lang yan. So, ito. Yan. Dito. Kung Windows ka, pili ka lang dyan. Yan, tuloy-tuloy na installation mo dyan. Download mo ang installation. After mo ma-install yun, kailangan mo ngayon ng punta ka sa wordpress.org. Yan. So, meron tayong get WordPress. So, kailangan ng WordPress kasi ng isa yung mga core files. Ito yan. So, ito yun. Yan. Okay. So, kunin mo lang yung target na yan. Kunin mo lang yung folder kung saan siya nakasave na ilumabas. Alam mo sa download yun. Compress. So, saan siya nakasave? Show. Ctrl H. Ctrl J. So hindi pa tapos. Hindi pa tapos i-download. Ganun. Okay. Ulitin natin. Isa pa. Mm-hmm. Download. Ayaw pa. So, show folder. Okay, wait lang natin. Mukhang may problema tong WordPress na to. Ayaw mag-download. So, pause ko muna. Yun, okay na pala. Yun, gawa na to. Pupause ko sana eh. Pero, yan. Okay, so lumabas na to. Hindi natin to. Copy. Copy nyo lang yan. Then, once na nakapag-install kayo ng XAMPP, okay, kung saan nyo naman install yung XAMPP nyo, so, sa case ko, sa SSD drive G, so dito yun, magkakaroon ng folder na ganito, XAMPP, and then, puntahan nyo yung htdocs. So, once na napuntahan nyo yung htdocs, pwede nyo nang i-paste yung ating WordPress na dinownload. Okay? So, dito na rin nakalagay kasi yung, yan, ready ko na kasi. So, dito na rin nakalagay yung ating ginawang block site. So, ito yun. Dito na rin yan. Okay? So, ang
next step natin, once na nagawa na natin yun, ay kailangan natin i-on yung examp. So punta tayo examp. Okay, so ito ay start lang. Ito ang kailangan lang natin, MySQL and Apache. Yan lang. Pag naka-start na yan, pwedeng i-minimize na lang natin. Hindi natin kailangan galawin yan. Okay, so ang first step ay, after nun pala, ay ilagay natin yung ito. So ito, extract lang natin to. Extract here. Yan. So yun ay PHP. Anong output nyo ito? WordPress. So ang gagawin natin ay i-rename natin siya. So WP parang WP TCP dash TCP WordPress TCP. Okay? Rename lang natin siya. Yan. Yung ating ginawang blog site, which is ito yung file, ito yung mga file na gina-edit natin. Siya ay ilalagay natin sa loob nitong WP-TCP. Okay? So, pwede natin i-copy na lang muna to. Copy. Sa loob ng WP-TCP, content, themes, yan. Gagawa tayo ng isang folder na nalagay ang TCP blog. And paste lang natin yan. Okay? So, para isang folder na yung tinitingnan natin. Pero, pag i-deploy natin siya o yung production na, pwedeng tanggalin na natin to. Dapat tinatanggal na yan. Okay? So, ngayon, kailangan pa natin siya dito para isang sa folder sa VS Code, isa lang yung tinitingnan natin. Kasi nakasama-sama sila. Okay, kasi gagawa tayo ng maraming file dito. So, once na nagawa na natin to, ang kailangan naman natin set up ay phpMyAdmin. Okay, kailangan natin i-access yung phpMyAdmin. Localhost php my admin. So, anong ginagawa nitong phpMyAdmin? So, ito ay yung pang database. May MySQL ng itong server natin na to. Yan. So, ito yun. Kung naka-off, naka-stop to, hindi mo ma-access yung page na to. So, gagawa lang tayo ng database na kung saan doon natin ilalagay yung mga core files ng database. Kunwari, yung mga user info, doon isisave yung mga posts, yung mga images, yung media, yung mga plugins. So, doon siya papasok. Doon kukunin yung mga information. Okay? So, may data pala. So, ang gagawin natin ay new. Gawa lang tayo db dash TCP blog. Yan lang, TCP blog. So, create. Yan, okay. So, yun lang ang kailangan natin dito. Wala na tayong gagawing kakaiba dyan. So, yun lang. Once na nagawa nyo na yan, pwede na tayo mag-start ng installation ng WordPress. Okay, so initial setup lang kasi yung ginawa natin. So, paano gagawin yun? So, punta kayo sa local host, and then naalala nyo yung ginawa nating pangalan dito, htdocs wp-tcp. Okay, yan ang i-access nating path dito. So, wp-tcp.
So, mag-start na yung babasahin niya yung laman ng WordPress natin. I mean, yung dinownload natin yung WordPress. Yan, okay. So, welcome to WordPress na to. Initial page natin, language lang yung check niya. So, ito yung mga requirement natin. Ha? Kailangan natin ng database name, which is yung ginawa natin. TCP blog. DB TCP blog. Username, password, host. Kasi mamaya, gawin natin ito. So, ang database natin yung ginawa natin. db-tcp blog. Yan yung ating database name. Ang username natin, delete mo na yan, ay root. Password, huwag na tayo maglagay. Database host, currently nasa localhost siya. Prefix table, WP. Okay na yan. So, start. Yan, okay. So, ang gagawin na nito, i-connect na niya yung WordPress at yung database. I-install na niya yan. Yan. Okay, so ano yung ating magiging title ng ating website? So, TCP blog. Ganun lang. So, ito, login to. Kailangan natin ng login account. So, ginagawa ko lang dyan ay okay. Tapos, ang email natin ay email.com. Okay. Tapos, ang password is kunwari 1, 2, 3 na lang. 1, 2, 3, 4. Okay. Confirm with password. Okay lang yan. Kasi pang local lang naman to. Then, install. Okay. Okay lang yan. Login. Okay. So, lagay mo lang yung 1, 2, 3, 4. Then, meron na tayo WordPress. So, yan. Naka-install na siya. So, pag binuka natin siya, ito yan. Okay. So, hello world. Try natin magdagdag. Okay. So, currently, hello world lang yun na dito. Okay. Next natin gagawin ay ito. Sorry. First post. Sa body natin, lagyan natin lang kahit ano. Okay, next, publish. Okay, so dapat lalabas siya dito. Yun. So, ito yung ating first post. So, pag kinilik natin yan, okay, so pupunta na doon sa mismong post niya o yung mismong buong article niya. Single page. So, ibig sabihin, nagana yung ating installation. So, success tayo doon. Ang next natin ay yung ating ginawang template. So, paano ito magiging template ng ating WordPress? So, currently kasi ang ginagamit nating themes ay appearance themes ay ito, 2021. So, pwede 2019, 2020, pwede yon. So, itong error na to, dahil yan doon sa ating pinis kanina na themes, yung WP, ano ba yan? Plugin themes, ito, TCP plug. So, ang problema kasi dyan, kulang yung ating mga file nakalagay. So, currently kasi ang nakalagay lang dyan ay yung ating TCP plug, yung HTML, CSS, yun lang ang nakalagay. So, may requirement kasi ang WordPress. So, kailangan niya dito, kailangan niya ng index.php at saka style.css. So, may style.css na tayo. Hindi ganon. Hindi, bali para magiging dalawang style.css ang gagamitin natin. Yung una, style para sa
HTML, CSS natin. Yun. Yun yung styling natin. Ang isa pa ay para ma-activate yung ating para lumabas siya dito. Okay? Kasi yun yung para magiging paano ba sa manifesto, para ba yan tawag doon? O kung meron kayo, kung familiar kayo ah, sa Node JSON package, di ba? Yun yung mga requirements na yun yung mga data tungkol doon sa file sa project mo. So sa case natin, yun yung magiging data tungkol doon sa teams natin. Tulad nito, anong pangalan ng teams, sinong author, ano yung description mo, mayroon ba siyang URL, yun, yung ngayon. So, paano natin gagawin yun? So, madali lang dahil dito, actually, buksan na natin to sa VS Code para mas madaling actually, dito na nga lang. Pwede na pala dito. So, kung may terminal kayo, okay, mas mabilis kasi magawa sa terminal. Or, ang gawin nyo na lang ay create new file kayo ng create new file. Create text doc. Buksan nyo siya sa buksan nyo siya sa VS Code. Yan. Close na natin to. Okay. Tapos, pwede kayong mag-create file dito. Create new file. And then, kailangan daw ng index.php. Yan. Okay. So, kung mapapasin nyo yan, meron na yung index.php. So, pag sinave natin to, may error pa rin. So, kailangan natin ng style.css. So, pwedeng dito na kayo gumawa. Yan. Actually, mas mabilis kung gamit kayo ng terminal. Actually, hindi pala pwedeng naka-PowerShell pala to. Hindi siya integrate yung aking git bash. Magandang discard dito. Mas mabilis kasi ito eh. Yan, okay. So, ang gagawin mo dyan ay itinuro kanina, create new file, or kung meron kayo naka-install na git sa computer mo, magkakaroon ka ng git bash, pwede nyo itong gawin para mas mabilis. Touch style.css style.css. Yan. Okay, so nagkaroon na siya ulit. Ang goal lang muna natin ay ma-activate yung themes. So, meron tayong style.css. So style.css, kailangan natin siyang lagyan ng comma. Ito. Ang pinindot ko ay shift question mark. Control question mark para magkaroon tayo ng ganito. Or, pwede nyo i-type na lang. So, /shift8 tapos enter nyo lang. Sa pag-kita niyan, ito yung sinasabi ko, maglalagay ng parang manifesto or details tungkol doon sa teams mo. So, ito yung magpapa-activate. Madaming pwedeng ilagay, pero ang kailangan lang talaga niya ay team name. Yan lang. Kunwari, TCP blog. Yan lang kailangan niya. Mag-work na yan. Save. So, ito. Pwedeng okay, wait lang. Medyo mabagal. Yun. Okay, so meron na tayong teams. Pwede na natin itong i-activate. Mag-work na siya. So ngayon, yung ating, pag tinignan natin siya dito, blanco lang siya. Yun ang problema. Blanco lang siya. Pero, kapag naglagay tayo ng text, ito, dito sa index natin, kunwari, H1. So, dapat, lalabas siya dito. Yun. So, ibig sabihin nun, nagana na yung template natin ng index. Okay?
So, close muna natin yan. Ayan. Okay na yan. Pero, before siguro tayo mag-start, kasi nauusi tayo dahil ito mapapansin nyo, itong mga to may picture. Yung sa atin, wala. Kasi hindi tayo naglagay. So, paano magkakaroon siya ng picture? So, ang gagawin nyo lang dyan ay punta kayo dito sa file nyo. And then, close na natin ito. Ay, kailangan natin ng picture. No? Kailangan natin ng picture na ilalagay dito. So, yun yung itsura ng yung website natin. Meron na akong hinandang picture para doon. Siguro kopyahin ko na lang. Para hindi na tayo gumawa. Ito yun. Actually, ready na nga ating template na to eh. Ito. Okay, so copy lang natin yan. And then, vlogs, WP. Yan. Content, themes, vlog site, paste. Paste natin yan. So, anong itsura nitong screenshot na to? Well, yan yung picture nung ating isa, yung ginawa nating website. So, ito yun. So, iba lang yung isa. Iba, kasi ito yung pinagkopya ko. But, technically, yun din yun. So, ito na yung requirement. So, kailangan, meron kang image na ang file extension niya ay PNG. Tapos, PNG. Tapos, ay naka-dimension siya ng 1,200 pixel ang width and then 900 yung height. So, ito yung dimension niyan. Properties. Details. Yan, ito yung dimension. So, ito yung requirement ng WordPress. Once nakapaglagay na kanyan ng image, pangalanan mo lang siya ng screenshot. So, once na okay na yan, so kailangan ay PNG siya. 1,200 yung kanyang width, 900 yung kanyang height, and then ang file name niya ay screenshot.png. Okay? Actually, JPEG yata ito. Alam ko PNG dapat eh. Huwag gumanang JPEG, pero kalimitang ginagamit ko dito yung PNG. Anyway, buwan na eh. Alam ko, JPEG to, PNG nga. Yan. So, currently, ito yung nilagay natin GCP vlog. Close natin. Yung so, to mga to, pwede kang maglagay ng auto or version dito sa part na to. So, ba yun? Dito sa style. Ito. So, pwede kang maglagay dito ng version 1.0. Author. Ganyan lang. 1, 2, 3. Save. So, yung info natin dyan, ilalabas dapat siya dito. Yun. 1, 2, 3, version 1.0. So, yun. Kung mayroon kang description, pwede ilalabas yan dito. So, depende sa trip mong ilagay. So, ano yan? Mahalaga ay activated siya. Next step. Ang next step natin ay kailangan natin magbuo ng template. Mga templating. Meron tayong template hierarchy. Mga ganun yun. Pero, saka na natin gagawin yun. So, bakit natin siya kailangan i-template? Ano ba silbi ng template? At paano yun nagana? Okay, so sa ating ginagawang website, meron dyang mga part na inuulit lang. For example, itong header na to. So, paulit-ulit lang yan gagamitin. Itong footer, paulit-ulit din yan gagamitin. Itong part na to ay pwede natin i-template pero hindi natin muna i-template. Okay? Pero pwedeng i-template yan. Ang idea kasi is para hindi ka gumawa ng maraming beses nung pare-parehong itsura na part ay ite-template mo siya.
Okay, so tulad nun, meron tayong header template, meron tayong footer template, meron tayong page template, meron tayong custom post na template, meron tayong archive template, madami. So, isipin nyo, para siyang si Voltas pipe. So, mabubuo yung buong website mo kapag pinagsama-sama mo yung template mo doon sa page mo. Parang ganon. So, sa case natin, so simple lang naman to. Kailangan lang natin ng, kunwari, tulad nito, header. So, gagawa tayo ng file dito na header.php. Ano pa? Kailangan din natin ng footer.php. Okay? So, ang isa pa, gumawa na rin tayo ng single, which is yung kapag nag-click tayo ng post, saan siya pupunta, yung ginawa nating HTML. So, kailangan natin ng single.php. So, yan lang yun. Close. So, ito, wala na to. So, mag-start muna tayo. Okay? So, ito, kukupihin lang muna natin to. So, currently, wala yan. Okay? So, kailangan lang natin muna na kopyahin. Buksan niyo muna itong part na to. Yan. Okay? So, unang gagawin natin dyan ay ikakopy natin yung header patas. Ayan. Copy nyo lang yan. Then, punta kayo sa saan ba? Dito tayo sa header.php. Okay? So, page lang yan. Paste. Save. Then, punta ulit tayo dito sa index. Copy nyo naman ay footer, pababa. Ay, binit ko. Okay, footer, copy. I-paste nyo lang siya sa footer. Save. So, meron na tayong paa at head o footer or header. Pag pinis natin siya, hindi pa nalabas. So, hindi siya lalabas kasi ang ating pinaka body is hindi pa siya connect. Okay, parang ganun. So, ang pinaka magiging magko-connect sa kanya ay itong PHP na index. So, ito yung magiging body niya. So, isipin nyo, kailangan natin siyang tawagin. So, ang idea ay kailangan naka PHP tayo. So, PHP. So, una natin tatawagin ay yung ating header. So, get header. So, yan yung silbi niyan. Yung get header na yan. Tapos, ang susunod ay kailangan natin ng get footer. Save. Ngayon, tingnan natin kung gagana na siya. So, ito, close na natin ito. Tingnan natin ito kailangan. So, ito yun. Refresh. Yun. Lumabas na siya. Ito yun. So, yung ito ay ito. Okay. So, gumagana na yung ito. Sige, may natin yan. Gumagana na yung ating function n. So, yun yung function na get header, get footer. Iko-connect lang niya yun. Tatawagin lang niya yung footer file mo at tatawagin lang niya yung header file mo and then i-output niya yun. Okay? Next. Ang next step natin dyan ay kailangan meron siyang CSS. So, currently kasi wala siyang CSS. So, ganyan yung itsura niya. So, ang kailangan natin gawin dyan ay gumawa tayo ng function file functions.php. So, ano mang yung ginagawa silbi nitong functions.php? So, ito yung dito natin ilalagay yung mga functions na gagamitin natin sa mga madaming bagay dito. Okay? So, madaming function na tulad ng example, kailangan natin ng CSS. So, hindi kasi gagana yung ito. Hindi yan gagana. Okay? Hindi yan alam ng WordPress.
Hindi niya alam yung path na yan. So, kailangan gawin natin siyang sa function. So, gagawa tayo ng function na tumatawag ng CSS. Okay. So, una natin gagawin ay kailangan natin ng PHP. So, hindi na ako naglalagay ng closing tag ng ganyan ng PHP kasi lahat naman ang ilalagay ko dito ay PHP. So, saka magkaka-issue kayo doon kapag merong space after nung closing tag na yon. Ang alam ko, nagkaka-problema siya. So, better na wag na lang kayo maglagay ng closing tag. Okay. So, next is kailangan natin gumawa ng function. Ang pangalan niya ay TCP assets. Okay. So, TCP asset, kailangan natin ng isa pang function. So, function within the function na tatawag doon sa ating NQ, tama spelling ko, NQ style. Sa style natin. Okay? So, may mga parameters na kailangan dyan. Okay. So, isa-isa natin sa handle string. Ito yung magiging pangalan ng ating style. Kasi kung maglalagay ng maraming style, kunwari meron kayong pang ano yun? Font awesome, meron kayong style para sa mga plugins nyo, or style para sa mobile version. Yun, dito mo ilalagay yun. So, kailangan magkakaiba yung pangalan niya. Style. So, string is source. So, saan path nakalagay yung ating CSS? So, currently na dito yun sa ito. Ito yun. Dito siya nakalagay. Pero, hindi natin siya, since sabi ko nga kanina, i-delete natin to. Ang kailangan natin gawin ay gumawa tayo ng CSS. Style.css. Style.css. Tayo. Ayan. Kasi same na pala. So, kailangan natin wala ng folder. Meron nga pala to. So, folder is CSS. And then, sa loob ng CSS na yan, kailangan natin ng style.css. Tapos, itong CSS natin na to, copy nyo lang to lahat. Then, i-paste nyo lang dito. Okay, save. Yun lang. Tapos yan, hindi natin papakalaman yan. Okay na yan. Ang gagawin lang natin dyan is yung kailangan lang nating i-trace yung path ng CSS. So, magagawa natin yun gamit yung function na get template directory URI. Okay? Tapos, i-concatenate natin siya sa ating path folder na ginawa. So, kailangan natin sa loob ng CSS folder, meron tayong style.css. So, yun. Yun lang. Next ay ito. Ang depth is hindi natin kailangan to. May mga additional options siya pero hindi natin kailangan yan. Itong boolean na to ay hindi na natin kailangan to. Kailangan natin siya pero hindi tayo maglalagay na kunwari specific na version 1, version 1, ganyan. Pwede yan. Kaya lang, ang problema dyan, nagkakaproblema sa caching ng browser. So, minsan, hindi natalab yung style na inedit mo. Kasi, ang ilo-load ng browser is yung na-cache na style. So, pinaka-the best niyan, dapat dynamic siya. So, ibig sabihin, palagi nagpapalit yung version niya. Pero, ito lang ay para sa development. Once na nasa production na siya, dapat hindi na ganito. Babalik mo na sa version 1 kasi hindi mo naman siya papalitan. So, sa media, ito ay pwedeng wala na. Okay lang yan. Save. Yan. Okay, so gagana na ba siya?
syntax error. So, TCP line 5. Hmm? Bakit? Hindi siya nagkana. Wala siya. Okay. Yung mali. Next. So, dapat wala na yung error na yun. Yan. Okay. So, parang hindi pa siya gumana. Kasi hindi pa siya nagana. So, ang kailangan natin gawin dyan ay ilagay natin siya sa isang hook. So, kasi sa JavaScript kasi, di ba, mayroon tayong mga click event na gagana yung function kapag kinilik mo yung button, kapag nag-load yung screen, nag-load yung page, kapag nag-double click ka, nag-hover, nag-mouse enter, nag-mouse out, mga ganong event. So, dito sa PHP, sa WordPress, mayroon tayong mga ganon din, hook, na kapag nangyayari yung hook na yun, o niloload yung ganong event or file, iloload, iraran din niya yung function na to. Okay, so sa case natin, kailangan natin siyang add action. Tapos, ang hook na yung gagamitin natin ay WP NQ scripts. Yan. Okay, tapos ang iloload nating file ay itong yan. So, yan. Save. Testing. Hindi pa rin siya gumana. Why? Kasi wait. Hindi siya gumana dahil possible mali pa ang ginawa ko. Check muna natin. Bakit hindi siya pa rin siya gumana? Okay, ito. Ang problema kasi natin ay hindi, ibig sabihin naka-ready na siya. Ang problema, hindi siya connected dun sa ating dito, kunwari sa header, di ba? Itong part natin na to. Hindi siya connected. So, yun yung problema. Naka-ready na siya, kaya lang hindi natin siya magamit pa o ginagamit pa. So, para magamit natin siya, kailangan natin ng function o na tatawag sa WP head. Save. Yan, gagana na to. Yun. Okay, so lagana na yung CSS natin. Ganun lang yun. Okay? So, kailangan gumawa ka muna ng CSS file, yung CSS mo, ilipat mo siya sa isang folder, and then, gawa ka ng function na tatawag sa kanya, and then, i-connect mo siya using this function doon sa header mo para gumana yung style. Okay, next. Since nandito na tayo, baguhin na natin yung mga pwedeng baguhin dito. So, kunwari ito, title. Gawin natin siyang dynamic. So ibig sabihin, meron tayong sa back-end na input box na pag in-edit natin yun, dapat magbabago itong title natin na to. So, yun ay pwedeng PHP blog info. Tapos, ang ilalagay mo lang dyan ay title. So, muna siya sinisave. So, currently, ang nakalagay dyan is dito, document. No? So, pag nilagay natin, sinave natin yan. Tapos, nirefresh. Yun, magiging TCP blog. So, saan ito napapalitan? Napapalitan yan dito sa general. Okay, so ito yun. So, pag nilagay tayo 11111, save. So, yun. Napapalitan na siya. So, anything na ilalagay natin dito sa input box na to, lalabas siya dito. Yun yung silbi noong TCP, itong blog info title. So, meron pa ba kailangan? Actually, yan lang. Okay. May isa pa. Dito, kailangan, kunwari itong tech news. Ang gusto ko, kapag kinilik natin yung tech news, dapat pupunta siya sa home pa rin. Parang isipin mo siya yung icon natin. Sa mga website, kapag kinilik yung icon sa header, kadalasan, ay pupunta siya doon sa landing page. So, kung nasa single, doon tayo doon sa mismong article, pag kinilik yung
yung icon, kailangan pupunta siya sa landing page, sa home page natin. Okay? So, paano siya gagawin? So, to, kailangan natin siyang lagyan ng, again, PHP ulit. PHP, site, URL. Okay. So, ang home page ay wala siyang slug. So, ganyan lang siya. Walang slug. Yan. Ito lang. Yan lang. So, save. Okay, nawala. Siyempre, dahil tinanggal mo yung H2. Mali pala nalagyan ko, sorry. So, dapat pala ay tech news to, di ba? Mali. Tech news, mali nalagyan ko. So, kailangan natin ilagay siya sa isang A. And then, ito ay ilagay mo sa dulo. Okay? Tapos, yung ating tinype kanina, dito natin siya ilalagay. So, mali ang tingin ko. PHP site URL siya. So, wala siya. So, ngayon, dapat meron ulit siya. Okay, so meron siya palang style doon. So, kailangan tanggalin natin yung style na yun sa CSS. But anyway, kung mapapansin nyo, walang nagbago. Pag kinilik natin to, well, pupunta pa rin siya dito, pero dapat yan ay ini-echo natin kasi hindi siya nalabas. So, kunwari, labas natin to. Kunwari, 1 SSSSS. So, pag kinilik natin to, kita nyo yung sa URL, nagpalit siya sa SSSSSS. So, kailangan lang natin siyang tanggalin. So, ibig sabihin, nag-work na siya. So, ngayon, yung ating header dito. Okay, so kailangan natin pala mag-edit ng CSS. So, sa CSS natin, madali lang naman to. Nasa yung header natin. Header wrapper. Not header wrapper, text decoration. Oops. Text decoration. Yun lang. So, after nyan, close natin ulit dyan. Hindi natin kailangan yan. Fresh. Yun, wala na ulit. Pero, link pa rin siya. Okay? Next ay sa footer. Actually, wala naman tayong gagawin sa footer. Okay na yan. Okay na to. Yeah. Ngayon, kailangan natin ngayon ay sa index.php. So, sa index.php, kailangan natin ng so, index.php. So, kailangan natin ilagay yung mga template natin dito. Ayan. Itong part natin na to. Ito, top story. Close natin to. Okay. So, index.php. Ayan. Okay. Oops, sorry. Kailangan natin ng ano ba? Newsletter. Oops. Kailangan din natin ng ito, latest news. Actually, copy na natin agad dito. Okay. Yan. So, to, gagana na siya. Pag lock na natin to, yan. Okay? So, ang problema niyan, hindi siya dynamic. Diba? Pag kinilik to, wala. Ganun pa rin. So, parang static pa rin siya. Static site. So, kailangan natin siya gawin dynamic. So, ang una natin sigurong kailangan gawin ay mag-example muna tayo. Ang goal natin ay, for example, mapalabas yung mga posts. Yung first at hello world, kunwari,
dito. Dito lang. Dito. Okay? So, paano natin siya gagawin? Okay, so, i-collapse muna natin ito. Parang hindi nakakalito. Collapse din natin ito. Yun ay top story. So, picture mo siya. Delete box. Dito yan. Sa top story. Ito yung mga yan. Yan. Yan ang ating kailangan palitan. So, paano natin siya? Kasi ito paulit-ulit lang to eh. Actually, pwedeng i-delete na nga natin to eh. I-delete na natin to. Isa lang ang kailangan natin. Yan. Itong part natin lang to. So, kailangan natin dyan ay yung pinakagamit na gamit sa WordPress. Kailangan natin i-loop yung ating gagawa tayo ng loop para tawagin yung ating mga posts. So, paano ginagawa yon? So, PHP, kailangan natin ng if has post, have post. Oops. Habang may post pa daw, ano, if have post, ang gagawin natin ay maglo-loop tayo. Loop while have post, gagawin natin ay kunin mo yung the post. Okay? So, susunod natin dyan. So, ang silbi lang yan eh, kung habang may post pa daw, check mo kung may post. Kung may post siya, mag-loop ka. I-loop mo yung post na yung ating ginawa kaninang first word, saka yung hello word nga, at saka yung my first post. Yun yun. So, next is, kailangan natin siyang i-end dito sa part natin. Ano? So, PHP and while, tapos kailangan natin ng else, echo, no more posts. Yun lang. Tapos, and if. Close natin yan, if. Yan. So, save. So, currently, wala pa mangyayari niya kasi hindi pa natin naglalagay tayo ng dynamic content. So, gagawin natin ngayon ay dynamic content natin siya. So, ang una natin gagawin ay, kunwari, palabasin muna natin yung title. Yun lang muna. Para simple lang. So, kailangan natin dito ng PHP the title. So, alam nyo na yan kung anong mangyayari. Kukunin lang yung title. Ipiprint nyo yung title natin. Tapos ito, pwedeng ilagay natin ay excerpt. Okay, so, PHP echo, gagawin natin, i-trim natin yung word doon sa excerpt para siguradong sakto doon sa number of words na ilalagay natin, kasi ito naman is yung may mga read more. So, yun yung silbi nitong trim words. So, kailangan natin ng get the content. Okay? Tapos, i-limit lang natin siya kunwari sa 5 words. Sobrang liit niyan. But anyway, para lang makita nyo. So, itong tatlong to, dapat mawala at mapalitan ng iba. Oh, okay. Error. Saan to? Experience 59. 59. To. Wala tayong closing time dito. PHP. Yun. Yun. So, kita nyo? Lumabas na siya. Yun na yun. Hello world. Yes. And, 5 words na. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, tuldok na. Ganun din to. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. So, yun yung sabihin yung trim word natin. Kung tingnan natin ito, natin 6, 7, 7. Okay, kaya nadadagdagan din yung words na ipapakita niya. Okay, so next natin gagawin ay, so meron na tayo, nagana na to. And then,
Ito, nagana din to. Paganahin natin to. Category. Okay? So, currently, parang wala pa yata tayong nilalagay ng category yata. Okay, kuha muna tayo ng category dito. Dito sa mga post natin ito. Okay, pare, close na, i-delete na natin ito lahat. Move to trash. Tapos, kailangan natin ng category. So, ano yung mga category na nilalagay natin? Kunwari, edit na natin ito. Categorize. Punta natin ito. Kunwari, photo. Then, slug niya, syempre. Photo din. Photo. Okay, so meron tayo photo sa category. Ulit tayo ng bago. Kunwari, vlog. Vlog dito. Ano pa ba? Video. Video. Okay. Kunwari, podcast. 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 Okay, so tama na siguro yan. So, meron tayong category ng mga posts kasi i-filter natin siya. So, meron tayong pwede natin siya i-filter using using category mamaya or itong part na to para maging dynamic siya. Or iisipin ko yung mas madaling way para sa atin. Pero yun ang naisip ko. So, sa ngayon. Pero tingin ko mag-adjust tayo. So, meron tayong ganitong category. So, anong silbi nito? So, kunwari, nagawa ka ng post. Kunwari, my first post. Then, maglagay kayo dito ng kahit ano. Actually, mag-type na tayo dito ng Lorem 40. Ayaw. Slack PHP tayo. Dito. Wala dito. Kuha tayo na content. Para hindi tayo mag-type na madami. So. Yan. Okay. So, next natin ay yung category. So, category natin ay ito. Yun, lumabas na siya dito kasi yun yung ating mga inad. Yun lang ating nilagay. Vlog. Then, publish. Okay, so dito, okay. Hindi siya gumana kasi hindi pa natin siya nilalagay ata. Ayun, hindi pa nga nakalagay. Ano ko hindi pa nakalagay ito? So, index. Yun, nakapoto pa rin siya. So, ang gawin natin ay, for example, tawagin natin yung category. Category. Save. Yun, naging vlog siya. So, kung papalit pa tayo ng CSS pala. Kasi naka-A pala nga pala to. Tama ba? Yan, naka-A siya. Kasi by default, mayroon tayong template para sa mga ganito category. So, ina-assume niya na kapag nag-click ka ng tulad ito, vlog, lahat ng tungkol sa vlog, lahat ng post na mayroong category na vlog, ilalabas niya, papakita niya. So, mag-adjust tayo ng CSS ulit mamaya. Anyway, at least nagpapalit-palit na siya. So, kunwari, testing natin. Ayaw ko nito, gawin mo podcast. Okay, updated na siya. Paste. Yun, update na ulit siya. So, yun yung category natin, napiprint na siya. So, ngayon, next is itong date. Yung date natin, makapalitan yun using actually, kailangan pala natin ng ito para meron siyang /. So, kailangan natin ng
uh, pwedeng the date. Pwedeng the date. PHP, the date. Mag-work to. Okay, so gumagana siya. Kaso ang problema dito, sa pag naglagay tayo ng another post, kung gumawa tayo ng bagong post. Okay. Sorry. Kailangan natin gumawa ng new post. Add new post. My second post. Then, blah 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 blah. Ganun lang. Post natin ay, video. Publish. So, mangyayari dyan ay hindi siya lumabas. Kasi, the post, I mean, the date is, i-print lang niya yung date ng isang beses. So, kunwari, marami kang post na pinablish within the day, tapos ang gamit mo ay the date, isa lang sa mga pinost mo ang magkakaroon ng date. Yun yung issue dito sa the date. Ang kailangan natin gawin dyan ay palitan siya ng get the date. Tapos, lagyan natin siya ng format. Ang format niya ay month, day, dash, year. Okay. Ay, dapat pala walang dash pala. So, yan. Lumabas na siya, parehas. Pwede walang dash. Hindi pala natin kailangan dash. Space lang. Okay, so yan, lumabas na siya. So, next is pwedeng get the author lang to. I mean, the author lang to. PHP the author yun, lumabas na. So, ito yung login name. Yun. Okay, so at least dynamic na siya. Ang problema na lang natin talaga ay okay lang yan, nasira yung layout kasi mapipisa talaga siya kasi mahaba itong text natin na to eh. Plus, yung image natin is wala. So, yun ang problema. Actually, speaking of image, lagyan na kaya natin ng image to. Okay? So, dito, try natin palabasin yung image dito. Okay, so gagawa tayo ng image. Pero, before tayo mag-start para dito ng loop ulit. So, technically, ganun din yung gagawin natin. Maglo-loop lang tayo na maglo-loop para ma-generate yung mga post natin. Loop natin. Ito lang din ulitin natin yan para dito sa latest news. Pero fix na natin yung mga pwede natin i-fix dito. Kailangan pa natin dito ay kailangan natin ng link. Diba? So currently kasi kapag kinilik natin to, wala siya pinupuntahan. Napunta pa rin siya dun sa landing page kasi blanco siya. So kailangan natin siyang lagyan ng permalink. Oops. Save. So, pag sinave natin yan, may link siya. Ito, kung mapapasin nyo, nagpapalit na yung ating URL dahil doon sa ating nilagay na yon. So, dahil yan dito. Okay? So, wala siyang nalabas dahil ang single.php natin ay walang laman. So, try natin lagyan ito ng laman. So, ilagay natin ulit yung PHP get header and get footer. Save. So, pag save natin yan, nalabas niya. Para sure kayo, this is single.php.
So, ibig sabihin yung template ng single.php ang nagana. Kitams? Okay ba? Okay ba? Yan yun. So, ang next part natin siguro ay so, okay na. So, kailangan lang natin tapos pag kinilik ito, dapat pumunta nga pala siyang landing page. Okay. So, medyo sira lang yung layout natin pero madali na yan. Ang next step natin ay i-loop din natin dito. Okay? So, i-loop lang natin siya ulit. Paano natin gagawin nyo? Punta ulit kayo sa index.php. Actually, copy lang natin to. Ito. Ay, ikakopy lang natin dito sa latest na to. Article. Yun, I agree. Tsaka ito. Yan. So, pag kinlaps mo yan, ito yung mga box natin. Box 1, box 2, box 3. So, isang box lang yung ating kailangan. Okay? Refresh yan. Ito lang kailangan natin. Isa lang. Kasi yan yung ilo-loop natin na paulit-ulit. So, paste nyo lang yan. And then, itong part na to ay paste nyo lang din yan. Ngayon, sa loob niyan, i-edit mo yung mga kailangan i-edit. So, mamaya natin papalitan to. Picture image, kasi i-activate pa natin siya. Pero itong mga to, pwede natin i-copy from dito. So, paste lang natin to. Yan. Save. Tapos itong article header natin is, ano pa siya? The title lang siya. The title. And then, itong content na to, ito lang din yan. So, the excerpt. Okay. So, pwedeng damihan natin ng konti. So, mga 15? Okay yan, 15. Ito, read more to you. Permalink natin, yung kanina natin ginawa. The permalink. Permalink. Sinip natin yan. So, dapat lalabas ay itong dalawang post na to dito. Yan. Okay. Currently, sira siya. Pero, kasi mo, yun yun. Okay. So, nagana na rin siya. Okay. So, testin nyo natin kung magdagdag tayo ng 3. Oops, wala. 3 natin. Kunwari, copy. Pindot. Publish. Okay. Hindi yata tayo pumili ng category. By default, photo pala siya. Kasi siya yung uncategorized. Nirename natin siya. So, naging 3 siya. Ang problema natin dito ay possible na dahil sa image natin. Ito. Okay. So, kailangan natin tanggalin muna siguro yung image. Okay. So, ang image niya yan ay ito. So, tanggalin lang natin yun. Comment lang. So, ganun talaga yung layout niya, no? Ba't yan nagsisira to? Wait, check natin. Bakit malaki yung part na yun? Ang grid natin ay 3, 1, F4. Bakit malaki siya? 2, 3. Hindi equally distributed. Weird. Anyway, mamaya, check na lang natin yan. Pero at least, ang goal naman natin is mapalabas ng mga to. So, nagano na. Tapos yung post natin, read more. Pag pinag itong read more, yung single is nagwo-work pa rin. So, I think okay pa rin tayo. Okay, so ang next step natin ay ano bang gagawin natin? Ayun, maglagay tayo ng image dito pala. Maglagay tayo ng image size. Tapos
ay maglagay na rin tayo ng content para sa kanya. Para hindi tayo ganito, pangit yung ating content, no? So, paano natin gagawin yun? Punta tayo sa dito. So, pwede natin delete ulit to. Delete natin ulit to. Okay, so wala siya naman. Gagawin natin ay gawa muna tayo ng code or yung pag-activate natin ng pictured image. So currently kasi kapag naglagay ka ng post, okay, walang way dito sa tabihan para makapaglagay ng mga images. So yun yung problema natin. Hindi naman. Wait.